Kapag pinag-uusapan ang lakas ng militar sa buong mundo, hindi may kakailang laging nangunguna ang Estados Unidos sa lawak ng kanilang kakayahan at karanasan sa pakikidigma. Ngunit sa mga nakaraang dekada, unti-unting lumalakas ang China bilang isang bansang may ambisyong tapatan ang lakas ng Amerika. Sa ilalim ng People's Liberation Army o PLA, hawak nila ang pinakamalaking standing army sa mundo na may kakayahang magpakilos ng milyon-milyong sundalo anumang oras. Kasabay nito, mayroon din silang daan-daang barko sa dagat, libu-libong eroplano sa impapawid at isang missile at nuclear program na mabilis na lumalawak at nagiging banta sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit hanggang saan nga ba ang tunay na kayang abutin ng lumalakas na militar ng China at kaya ba nitong hamunin ang kasalukuyang dominasyon ng Estados Unidos? Unahin natin ang bilang sapagkat dito agad makikita ang kalamangan ng China. Sa mahigit 2 milyong aktibong sundalo, hawak nila ang pinakamalaking hukbo sa buong mundo, isang puwersang hindi matatawaran sa laki at lawak. Kung ihahambing, halos doble ito ng US active troops na umaabot lamang ng humigit kumulang 1 milyon, kaya malinaw ang numerical advantage ng Beijing sa larangan ng manpower. Ang napakalaking bilang na ito ay nagbibigay ng napakalakas na puwersa sa lupa, lalo na kung sakaling sumiklab ang isang malawakang digmaan na kakailanganin ng traditional na ground combat. Ngunit hindi lamang sa dami umaasa ang PLA, kasabay ng laki, unti-unti rin nilang pinapahusay ang kalidad ng kanilang mga sundalo sa pamamagitan ng mas modernong training, mas disiplinadong sistema at paggamit ng mas advanced na armas at teknolohiya. Sa kombinasyong ito, ang kanilang hukbong panlupa ay hindi lang basta malaki kundi nagsisimula na ring maging mas mahusay at mas handa sa mga hamon ng makabagong digmaan. Pagdating naman sa impapawid, hindi na rin papahuli ang China pagdating sa laki at lawak ng kanilang Air Force. Tinatayang mayroon silang mahigit 3,000 eroplano, kabilang ang iba't ibang uri ng fighter jets, bombers, transport planes at surveillance aircraft. Isa sa mga ipinagmamalaki nila ang Chengdu J-20, isang 5th generation stealth fighter na dinisenyo upang tapatan ang F-22 Raptor ng Amerika at F-35 Lightning II. Bagamat maraming eksperto ang nagsasabing hindi pa kasing advanced ng US stealth fighter ang J-20, malinaw pa rin na ito ay isang malaking hakbang para sa PLA Air Force. Bukod dito, ginagamit din nila ang iba pang mga modernong fighters gaya ng J-10, J-16 at JH-7 na nagsisilbing backbone ng kanilang combat fleet. Hindi rin natatapos sa manned aircraft ang kanilang modernisasyon dahil malaki ang kanilang investment sa drone technology, lalo na sa mga unmanned combat aerial vehicles na kayang magsagawa ng strike missions at reconnaissance sa malalayong lugar nang hindi na nangangailangan ng piloto. Kung sa dagat naman ang pag-uusapan, dito makikita ang pinakamalaking pagbabago sa puwersa ng China. Sa kasalukuyan, itinuturing ang People's Liberation Army Navy bilang ang pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo pagdating sa bilang ng barko na umaabot na sa mahigit 370 warships. Kabilang dito ang mga destroyer, frigate, corvette at submarino na bawat isa ay may natatanging tungkulin sa operasyon ng kanilang maritime force. Sa loob lamang ng halos 2 dekada, nagawa ng China na iangat ang kanilang hukbong dagat mula sa isang coastal defense force tungo sa isang mas malawak na blue water navy na may kakayahang magsagawa ng operasyon at labanan kahit sa mga malalayong karagatan. Bukod pa riyan, hindi lamang sa dami umaangat ang PLA Navy, kundi pati na rin sa kalidad ng kanilang mga barko at armas. Ang kanilang mga modernong destroyer gaya ng Type 055 na kabilang sa pinakamalakas sa buong mundo ay may kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng missile mula sa surface to air hanggang sa anti-ship at land attack missile. Malaki rin ang kanilang puhunan sa pagpapalawak ng fleet ng submarines, kabilang ang nuclear-powered submarines na kayang manatili sa ilalim ng dagat ng mas matagal at magdala ng ballistic missiles. Ang mabilis na pagbabagong ito ay malinaw na patunay ng ambisyon ng Beijing na hindi lamang ipagtanggol ang kanilang sariling teritoryo, kundi pati na rin ang magsilbing naangungunang puwersa sa mga rehiyon tulad ng South China Sea at maging sa mas malawak pang Indo-Pacific. Meron na rin silang 2 operational aircraft carriers, ang Liaoning at Shandong, habang patuloy namang ginagawa ang mas bago at mas moderno nilang Fujian-class carrier na inaasahang magiging pinakamalapit sa disenyo at kakayahan ng mga US super carriers. Ang pagkakaroon ng mga aircraft carriers ay napakahalaga dahil ito ang itinuturing na pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan sa dagat. Nagbibigay ito ng kakayahan sa isang bansa na magdala ng air power kahit saan, mag-deploy ng mga fighter jets at bombers at magsagawa ng operasyon sa iba't ibang rehiyon nang hindi na kailangang nakatali sa sariling lupaing teritoryo. Para sa China, ang pagtataglay ng mga carriers ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas, kundi isang stratehong hakbang patungo sa pagiging ganap na global power. Sa pamamagitan ng mga barkong ito, maaari nilang patatagin ang kanilang presensya sa South China Sea, palakasin ang kanilang impluensya sa Indo-Pacific at maging hamon sa matagal ng dominasyon ng Estados Unidos sa karagatan.
Ipinapakita rin ito na seryoso ang Beijing sa ambisyon nitong palawakin hindi lamang ang depensa kundi pati ang projection of power, isang kakayahang magsimula o tumugon sa anumang banta kahit gaano pa ito kalayo mula sa kanilang sariling baybayin. Hindi rin matatawaran ang lakas ng kanilang People's Liberation Army Rocket Force. Ang unit na ito ang nagsisilbing core ng long-range strike capability ng China at sa pamagitan ng kanilang ballistic at cruise missiles, nagiging isa itong pangunahing dahilan ng pangamba para sa Estados Unidos at iba pang bansa sa Asya. Kabilang sa kanilang arsenal ang DF-21D at DF-26 missile na tinaguriang mga carrier killers dahil kayang targetin at pasabugin ang malalaking barko tulad ng mga US aircraft carriers kahit nasa kalagitnaan pa ng dagat. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay nagbibigay ng matinding strategic advantage dahil maaaring hadlangan ng China ang presensya ng US Navy sa mga kritikal na lugar. Sa isang teorya, kayang pigilan ng mga missile na ito ang Amerika at mga kaalyado nitong makalapit sa mga sensitibong rehiyon gaya ng South China Sea o Taiwan Strait kung saan madalas nagkakaroon ng tensyon. Bukod pa rito, ipinapakita rin ang mabilis na pag-unlad ng kanilang missile program na seryoso ang Beijing sa konsepto ng Anti-Access Area Denial A2AD strategy, isang stratehiya na layong pigilan ang sinumang puwersang panlabas na makapasok o makialam sa mga lugar na itinuturing nilang sphere of influence. Dahil dito, nagiging mas komplikado para sa Amerika at sa mga bansang nakapalibot sa China ang pagpaplano ng anumang hakbang militar laban sa kanila. Kasabay ng mabilis na pag-unlad ng kanilang missile program, lumalakas din ang nuclear arsenal ng China. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa pagitan ng 500 hanggang 600 nuclear warheads ang hawak ng Beijing. Ngunit ayon mismo sa US Department of Defense, may posibilidad na lumobo pa ito hanggang 1,500 warheads pagsapit ng 2035 kung magpapatuloy ang bilis ng kanilang produksyon at modernisasyon. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng armas ay hindi lamang simpleng dagdag lakas, kundi isang napakalaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Itinuturing ang mga nuclear weapons bilang ultimate deterrent laban sa sinumang posibleng kalaban. Sa madaling salita, kahit na hindi kasing dami ng Estados Unidos o Russia ang hawak na nuclear arsenal ng China, sapat na ito upang magdulot ng hindi masukat na pinsala sa limang bansa na mga has na umatake. Ang ideya na kaya nilang maglunsad ng second strike capability o kakayahang gumanti ng nuclear attack kahit sila mismo ang unang tamaan ay nagbibigay sa Beijing ng malaking strategic leverage. Ipinapakita nito na kahit hindi pa sila nasa antas ng superpower sa larangan ng nuclear arms race, sapat ang kanilang kapasidad upang tiyakin na walang bansang basta-basta magtatangkang hamunin ang kanilang seguridad. Pagdating sa budget, pangalawa rin ang China sa pinakamalaki sa buong mundo pagdating sa military spending. Noong 2023, tinatayang umabot sa humigit kumulang $225 billion ang kanilang inilaan para sa depensa. Bagamat malayo pa rin ito sa halos $800 billion ng Amerika, ngunit sapat na ang halagang ito upang mapabilis ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng kanilang hukbong sandatahan. Sa loob lamang ng 2 dekada, makikita ang malaking agwat ng pagbabago mula sa luma at halos vernacular na kagamitan tungo sa mas sopistikadong teknolohiya at armas. Ang pondo ay hindi lamang nakatuon sa pagbili ng mga bagong barko, eroplano at missile systems, kundi malaking bahagi rin ang nakalaan para sa research and development. Dito pumapasok ang pamumuhunan sa mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence na ginagamit para sa surveillance at decision-making systems, cyber warfare capabilities na kayang sumalakay sa critical infrastructure ng kalaban, at space technology na maaaring gamitin hindi lang para sa komunikasyon kundi pati sa militarisasyon ng kalawakan. Sa ganitong paraan, hindi lamang hinahabol ng China ang kasalukuyang antas ng Amerika, kundi sinusubukan na rin itong lumikha ng mga larangan kung saan maaari silang magkaroon ng teknolohikal na bentahe sa hinaharap. Isa sa mga pinagtutuunan nila ng pansin ay ang cyber at electronic warfare. Mayroong sariling strategic support force ang PLA na nakatuon sa cyber operations, satellite communications at electronic countermeasures. Sa panahon ngayon, hindi na lang pisikal na giyera ang labanan. Mahalaga rin ang kakayahang umatake o depensahan ang sarili sa cyberspace. Ang China ay kilalang isa sa pinakaaktibong bansa pagdating sa cyber espionage, bagay na nagbibigay sa kanila ng dagdag na bentahe sa modernong digmaan. Mahalaga rin banggitin ang kanilang space program. Ang China ay may kakayahan ng magpalipad ng satellites, gumawa ng sariling space station at magsagawa ng lunar missions. Ngunit higit sa lahat, may kakayahan na rin silang gumawa ng anti-satellite weapons na maaring magpabagsak ng satellites ng mga kalaban. Sa panahon kung saan umaasa ang modernong militar sa GPS, satellite imagery at communication mula sa kalawakan, malaking banta ito sa kahit anong bansang makakatapat ng China. Ngayon, kung titignan ng organisasyon ng People's Liberation Army, hindi lamang ito isang simpleng hukbo. Nahahati ito sa 5 sangay, ang Army, Navy, Air Force, Rocket Force at Strategic Support Force. Ang kombinasyong ito ay nagpapakita na hindi lang sila nakatutok sa tradisyonal na giyera, kundi pati sa modernong aspeto ng digmaan.
Sa madaling salita, pinapalawak nila ang saklaw mula sa lupa at dagat hanggang cyberspace at kalawakan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na perpekto ang kanilang lakas. Isa sa mga pangunahing kahinaan ng PLA ay ang kakulangan sa combat experience. Kung ikukumpara sa US military na dumaan na sa mahabang operasyon sa Iraq, Afghanistan at iba pang conflict zone, ang PLA ay matagal nang hindi sumasabak sa totoong malawakang labanan. Ang huling malaking digmaan na nilahukan nila ay noong Vietnam conflict noong 1979 at mula noon halos puro military exercises at drills na lamang. Ang kawalan ng karanasan sa totoong labanan ay maaring magdulot ng problema sa command structure at sa kakayahan ng mga sundalo na mag-adjust sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon. Kahit gaano pa kahusay ang teknolohiya, kung hindi sanay ang mga tropa sa matinding pressure ng gyera, maaring bumigay ito. Kaya't ito ang isa sa mga puntong madalas binabanggit ng mga eksperto bilang kahinaan ng China. Mayroon ding usapin ng corruption sa loob ng PLA. Ilang ulat mula sa mga Chinese sources mismo ang nagsasabing may mga kaso ng katiwalian pagdating sa procurement, promotion at logistic. Ang ganitong issue ay maaring magpabagal sa kanilang modernisasyon at magdulot ng problema sa moral ng tropa. Bagamat tinatanggang ayusin ito ni Xi Jinping sa pamamagitan ng malawakang anti-corruption campaign, hindi basta-basta mawawala ang ganitong kultura sa loob ng isang malaki at komplikadong organisasyon. Pagdating sa teknolohiya, bagamat mabilis ang kanilang pag-usad, hindi pa rin ito lubos na kalevel ng Amerika. Halimbawa, ang stealth technology ng kanilang J-20 ay madalas na kinukestyon ng mga eksperto kung kayang tapatan ang mas advanced na radar evading features ng F-22 o F-35. Gayun din ang kanilang aircraft carriers operation ay baguhan pa lamang, hindi pa kasing husay ng US Navy na may halos isang siglo ng karanasan sa carrier warfare. Isa pang kahinaan ay ang logistics at power projection. Totoo na malakas ang PLA sa loob ng rehiyon lalo na sa South China Sea at Taiwan Strait. Ngunit kung pag-uusapan ang kakayahang magdala ng puwersa sa malalayong lugar gaya ng Middle East at Africa, malayo pa ang China sa antas ng Amerika. Ang US ay may daan-daang military bases sa buong mundo, habang ang China ay ilan pa lamang tulad ng kanilang base sa Djibouti, Africa. Ngunit kung sa rehiyon lamang titignan, malinaw na nangingibabaw ang China. Sa East China Sea, South China Sea at Taiwan Strait, sila ang may pinakamalaking kakayahan na mag-deploy ng puwersa ng mabilis. Ang kanilang anti-access area denial strategy gamit ang missile at navy ay nakatuon upang hadlangan ang US at mga kalyado nito na makapasok sa kanilang tinuturing na sphere of influence. Sa madaling salita, mas ligtas sila kapag nasa sariling bakuran ng laban. Kaya naman nakikita ng mga eksperto na ang tunay na lakas ng China ay nasa tinatawag na regional dominance. Hindi pa sila ganap na global superpower gaya ng Amerika. Ngunit sa loob ng Asia, kayang-kaya nilang pumigil at magdulot ng matinding pinsala sa sino mang magtatangkang kontrahin sila. Ito ang dahilan kung bakit nag-aalala ang mga bansang tulad ng Japan, South Korea at lalo na ang Pilipinas na nasa mismong gilid ng South China Sea dispute. Dahil dito, pinalalakas din ng US ang kanilang alliances sa Indo-Pacific, ang pagbuo ng Quad kasama ang Japan, Australia at India at ang AUKUS PAC kasama ang UK at Australia ay ang mga hakbang para balansehin ang lumalakas na China. Kasabay nito, pinatitibay din ng Amerika ang ugnayan sa mga bansang gaya ng Pilipinas upang magkaroon ng forward bases na makakatulong sakaling sumiklab ang krisis sa Taiwan o South China Sea. Sa kabilang banda, malinaw din na ginagamit ng China ang kanilang military strength hindi lamang para sa digmaan, kundi bilang instrumento ng diplomasya at pressure. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng puwersa, tulad ng paglalayag ng warships at pagpapalipad ng fighter jets malapit sa Taiwan, napapakita nila na handa silang ipaglaban ang kanilang interes. Sa ganitong paraan, kahit hindi sumasabog ang mga bala, nagagamit na nila ang kanilang militar bilang sandata ng pananakot at panggigipit. Hindi rin dapat kaligtaan na malaki ang papel ng nationalism sa pagpapalakas ng PLA. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, laging binibigyan din ng Chinese Dream at ang pagbabalik ng China bilang isang makapangyarihang bansa. Ang modernisasyon ng militar ay nakatali sa imahe ng pagbabalik ng Middle Kingdom bilang sentrong kapangyarihan ng mundo. Kaya't hindi lang ito usaping militar kundi bahagi ng kanilang pambansang identity at propaganda. Ngunit ang bilis ng paglakas ng China ay may kaakibat na panganib. Habang lumalakas ang kanilang puwersa, lumalakas din ang tensyon sa mga karatig bansa. Ang pag-angkin nila sa halos buong South China Sea ay nagdudulot ng sigalot sa Vietnam, Malaysia, Brunei at lalo na sa Pilipinas. Ang mga insidente ng harassment at banggaan ng barko ay nagiging halos regular na, bagay na nagdudulot ng pangamba na baka isang araw ay humantong ito sa totoong labanan. Para naman sa Taiwan, ito ang pinakamalaking flashpoint. Sa tuwing nagpapadala ang PLA ng warplanes at warships sa paligid ng isla, mas lumalakas ang posibilidad ng miscalculation. Kung sakaling magdesisyon ng Beijing na sapilitang sakupin ng Taiwan, magiging pinakamalaking hamon ito hindi lang sa rehiyon kundi pati sa buong mundo. At dito masusubok ang tunay na lakas ng PLA kung kaya ba nilang isakatuparan ng isang napakalaking amphibious invasion laban sa isang isla na suportado ng Amerika.
Kung ikukumpara sa US, malinaw na mas lamang pa rin ang Washington sa aspeto ng global reach, advanced technology at combat experience. Ngunit sa isang regional conflict, lalo na kung sa mismong paligid ng China, hindi tiyak ang magiging resulta. Posibleng ma-overextend ang Amerika kung sakaling kailangan nilang sabay-sabay na kumilos sa Taiwan, South China Sea at iba pang fronts. Dito pumapasok ang estratehiya ng China, gawing mahirap at magastos para sa US na makipaglaban malapit sa kanilang teritoryo. Mahalaga rin tandaan na habang lumalakas ang militar, lumalaki rin ang pangangailangan sa resources, logistics at ekonomiya upang masuportahan ito. At dito nagiging kritikal ang sitwasyon ng China dahil bagamat malaki ang kanilang GDP, dumadanas din sila ng mga problemang pang-ekonomiya tulad ng real estate crisis, mababang growth rate at population decline. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa kakayahan nilang sustentuhan ang patuloy na pagpapalakas ng PLA. Bukod pa dito, ang mga kapitbahay ng China ay hindi rin nakaupo lamang. Ang Japan ay patuloy na nagdaragdag ng defense budget. Ang South Korea ay may modernong armas at malapit na ugnayan sa US, habang ang India naman ay patuloy na pinapalakas ang kanilang hukbo dahil sa tensyon sa border. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalakas ang PLA, hindi sila nag-iisa sa rehiyon, marami ring puwersa ang nakatutok upang hadlangan ang kanilang ambisyon. Sa perspektibo ng mga eksperto, ang tanong ngayon ay hindi kung malakas ba ang militar ng China, kundi gaano kalayo ang kaya nitong marating. Kung ang sukatan ay regional dominance, malinaw na nakamit na nila ito. Ngunit kung ang usapan ay global superpower status, marami pang kulang. At habang sinusubukan nilang punan ang mga kahinaang ito, lalong tumitindi ang kompetisyon at tensyon sa pagitan nila at ng Amerika. Sa dami ng tropa, modernong barko, missile systems at lumalaking nuclear arsenal, walang duda na malakas na sila ngayon. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa numero at armas, kundi sa kakayahang gamitin ang mga ito sa totoong labanan. At dito pa lamang makikita kung hanggang saan na ang mararating ng China sa hinaharap. Sa huli, masasabi natin tunay nga na malakas na ang militar ng China at patuloy pa itong lumalakas sa halos lahat ng aspeto. Ngunit may malinaw pa ring mga hangganan ng kanilang kapangyarihan, lalo na kung ang pag-uusapan ay nasa global scale at ang totoong karanasan sa malakihang labanan. Sa kabila ng kanilang napakalaking bilang ng tropa, modernong armas at lumalawak na teknolohiya, hindi pa rin nila natutumbasan ang dekadang combat experience na taglay ng mga hukbo ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyado nito. Sa rehiyong Asia, partikular sa South China Sea at Taiwan Strait, dito malinaw na kayang baguhin ng China ang balanse ng kapangyarihan. Dito higit na ramdam ang kanilang presensya at impluensya, at dito rin mas malaki ang banta para sa kanilang mga karatig bansa. Kaya't ang pinakamahalagang tanong na dapat pagtuunan ay hindi lamang kung gaano kalakas ang kanilang militar, kundi hanggang saan sila handang lumaban upang ipakita ang lakas na ito. At higit sa lahat, handa ba ang mundo sa mga posibleng kahihinatnan kung sakaling sumiklab ang isang digmaan na maglalantad sa tunay na kakayahan ng China? Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!